Hello po and welcome sa isa na namang walang kakwenta-kwentang video natin ngayong araw. And for today's video ay ayan, nakikita nyo na yung topic natin ngayong araw. Okay, tungkol ito kay sino pa ba? Yung favorite natin, Idol. Si Idol pala, Idol. Eh, kailangan ko sigurong ilagay dito yung yung meaning ng Idol every time na magta-topic ako sa kanya. Okay, hanapin natin yung sa susunod. Okay. Anyways, eto ang topic natin ngayon, yung video ni Direk Freddy Valera, okay? At tinapik niya yung ito si Maharlika Botchakera. And pinag-uusapan nila dito yung tungkol sa yung maletang worth 50 million. Okay, pero ngayon, hindi natin pag-uusapan yan. Pag-uusapan natin yung mga sinabi ni Maharlika na na-feature ni Direct Freddy. Okay, so siguro na-real talk to. Na-real talk ni Maharlika si Idol. Okay, at saka yung mga pinagagagawa ni Idol Rafi Tulfo sa programa niya sa RTIA. Okay, so wala nang patumpik-tumpik pa. Umpisa na natin to. Okay. Pasok, Maharlika. Let's say ako, ilareklamo ko sila sa ASA Araneta Months, hindi tatanggapin ng tulpo in action. Kasi ang gusto nila, yung mga in-exploit na mga mahihirap na hindi nila alam yung rights nila. Oh. Oh. Pasabog ka agad, eh, no? Alam mo, kumbaga siguro, sinasabi nga rin ni Maharlika na hindi rin siya ganun ka nanonood masyado kay sa RTIA, okay? Pero yung galawan ng programa ni Idol Rafi ay alam na, ine-exploit lang yung mga mahihirap na walang alam sa mga nangyayari, di ba? Alam mo yun, pagka sina Rendon, di ba? Walang alam sa kung paano mag-grade ng mga entrapment operation, eh di na ano siya, na napahamak din yung mga tao nasa paligid niya. Okay? Parang parehas lang din ito. Pagka ikaw, ordinaryong tao, wala kang alam sa mga nangyayari, o kaya sabihin na natin, pumunta ka sa RTIA, dito nabanggit din ni Maharlika na ang iisipin ka agad is, pagka hindi ka sumagot, guilty ka sa pinaparatang nila sa'yo. Diba? Kunyari, ikaw, yung OFW, tapos nagre-reklamo yung asawa mo sa Pilipinas, pagka hindi ka sumagot, sasabihin, ay, guilty yan. May ginagawang kababalaghan nga yan sa ibang bansa. Diba? Nang hindi pa nila naririnig yung side mo. Basta pag hindi ka sumagot, o kaya pagka sinabi nilang, makipag-usap na lang kayo sa lawyer ko. Diba? Alam na, sasabihin nila, ay, guilty to. Ibig sabihin, may tinatago to. Diba? Ganun yung mga galawan sa RTIA, diba? So, let's continue. Alam niyo mga kababayan, kayong mga palangga ko na mga naaabot ng vlog ko, na mga mahihirap, kunyari inimbita kayo o nagpatulpo-tulpo kayo, huwag na kayo magpatulpo. Kaya na-exploit kayo, nilalagay kayo sa limelight ng kahihiyan. Correct. Correct daw, sabi ni Direk Freddy. Lalo na, lalo na yung mga, few years ago, yung tanggap sila ng mga, pamilyang may kabitan, yung mga may kabit-kabit. Yun, doon sila, kumikita. Kaya nga napagod na rin si Idol na rin ng sumuko eh. Ayaw niya, siya na rin ang may sabi, ayaw niya na may mga kabit-kabit eh. Yung mga tinatanggap din nilang mga kaso nila eh, kabit-kabit. Diba? Yan din ang sinabi ni Atty. Libayan ng mga tawag dito, mga kasamahan din natin vloggers at inyong lingkod, Atty. Claire, na walang mangyayari kapag nagpunta kayo dyan sa stasyon na yan at ang inyong problema ay pamilya. Imbis na maging maayos kayo, lalo pa magkakagulo. Kasi hindi na... At saka pagka sumagot kayo dyan, lalo na sa mga title nila, nahusgahan na kayo ng mga viewers, lalo na yung mga viewers, yung mga netizen na laging pinapabaran din, sabi ni Idol. Sabi ng mga netizen natin na malibog, okay, mga ganyan, di ba? So, nahusgahan ka na kahit ano pang sabihin mo, wala ka na magagawa, na kahit na mag-explain ka, masama ka na sa tingin ng mga viewers. Okay? Tapos minsan pagka sinagot mo yung tawag nila, hindi ka naman din pag-explainin ng ng nararapat. Malimit na lang yung talagang pagka nag-explain ka, tapos biglang babaliktad yung sitwasyon na talagang yung may yung nagrereklamo sa RTIA, yun pa lang dapat nirereklamo. Okay. Malimit na lang talaga yun. Kasi usually dinidiklik na nila kagad yung inirereklamo eh. Parang ganun, di ba? Na matatanggal sa social media yung ginawa niyong pag-aaway, pagmumura nyo, kahit magkaayos kayo doon sa pagkakataon na yun, pag bumalik sa alaala ng isa, halimbawa,
nagsaka kasiyahan, nagkaroon ulit ng konting tampuhan, maaalala nyo na naman yung nangyari nyo sa Rapid Tulfo. At doon pwede na naman kayong mas lumala. Nakuha nyo yun, magiging At saka lalo na pagka pag may kasamang bata sa gitna. Yung kahit na i-blur nila yung mukha o pag lagyan nila ng mask o takpan nila yung mukha, yung bandang huli, yung videong yun sa Away Pamilya is magre-remain sa internet, sa YouTube. Hindi nila i-erase yan. Magre-remain yan forever na nandyan. Kasi may mga time nga na nagkaayos na sila, gusto nilang ipatanggal yung video. Ayaw ng RTIA na na alisin yung video nila na na-upload na sa YouTube kasi bakit? Kumikita na sila sa views ng content nila ng kaso nila. Okay? So, para sa kanila, na yun natulungan ka namin, pero sila, mas natulungan mo. Mas natulungan mo silang kumita ng pera sa pamamagitan ng mga views, okay? Oo, tinulungan ka nila, makipag-usap ka, tutulungan ka nila mag-grocery, tutulungan ka nila matulog sa Sogo, sa hotel, o pauwiin ka sa probinsya, sa probinsya mo. Pero bandang uli, yung tulong nila sa'yo, babalik din sa kanila sa pamamagitan ng views. Yun yung business nila. Okay? Di ba? dahilan pa. Bakit mo pinatulpo nun? Kaya nagsimula itong ganitong away na to dahil sa inyo eh. Di ba? Tinulpo-tulpo nyo pa ako. Pwede naman lang ayusin to. Yun yung mahirap yung pagka susumbatan na kayo sa huli. Yun nagkaayos na kayo pero babalikan nyo rin yung masamang nangyari. Lalo na kung nagpatulfo kayo. Yung susumbatan ka na ganyan nga, na sinira mo yung pagkatao ko, nagpatulfo ka pa, imbis na nag-usap na lang tayo ng privately, di ba? Naayos sana natin to, wala na sanang sumbatan na ganyan. Alam mo yun? Sa barangay lang ayusin na tayo pamilya magresolba. Kasi katulad nga sinasabi ni Atty. Libayan, when emotions are high, intelligence is low. Pag nandiyan ka na sa Rafi Tulfo, sobrang emotional mo na, sobrang gagaliti ka na, sobrang galit mo na hindi mo na alam yung mga pinagsasabi mo. Na tapos after few days, marirealize mo, tama ba yung mga sinabi ko? Na it will remain forever. Na nandiyan sa internet, makikita nilang na galit ka, tapos pinapahiya mo lang yung pamilya mo. Diba? Parang doon mo marirealize after some time, after nung ginawa mo, na ikaw rin ang nagpapahiya sa sarili mo. Alam mo yun? Kasi nga yung emotions mo, sobrang wala ka na sa pag-iisip mo eh. Kaya yung intelligence mo, na maisip, na sino ba napapahiya dito? Eh di ba ikaw rin? Hindi mo pinapahiya yung inirereklamo mo. Pinapahiya mo rin yung sarili mo. Alam mo yun? Di ba? Nakakahiya tayo. Ganun nangyayari. Di ba? Ang problema ng pampamilya, hindi nyo na kailangan pang ilabas yan. Di ba? Hindi mo na kailangan i-post pa sa social media na nagganong kayo ng na ganyan kayo ng ganyan. Di ba? Pwedeng resolvehin nyo na lang. Or pwedeng may mga taong mamagitan sa inyo, nakakilala, kadikit nyo, kaibigan nyo, mga ganun. Pwede pa, pero mas maganda nga, kayo lang talaga eh. Nagreklamo. Oh. Ikaw ba yung jowa ni Maharlika? O sabi ni Maharlika, ganito daw, ganyan. May rights po kayo to decline. Di ba? Ayun. Matagal na rin sinasabi ni attorney yun, ni Atty. Libayan, na hindi porket tinawagan ka ng RTIA tapos ikaw yung inirereklamo is obliged ka na sagutin at magpaliwanag sa RTIA. Okay? Hindi yan yung tamang venue para magpaliwanag. Kung gusto nila magsampa ng kaso, magsampa sila and then magpaliwanag ka sa proper tribunal, di ba? Yung hindi RTIA yung yung tamang venue para pag-usapan yung problema nyo. Kasi bandang huli, katulad ng mga nirereklamo sa kanila, sasabihin lang sa bandang huli ng video nila, sasamahan po namin kayo sa barangay para makapag-usap kayo at doon kayo magkaroon ng settlement. Parang ganon. Bandang huli, hindi naman siya yung nag-ayos ng problema nyo. I-refer din kayo sa barangay. Ang ginawa lang ng RTIA, kumuha lang ng content, ng chismisan, yung parang face-to-face. Ang difference lang is si Rafi Tulfo, yung yung host. Sa face-to-face, si Carla Estrada. Diba? You see? At sa pamilya, balik natin sa pamilya, lalo na involve ang bata, di ba? Kaya nga na priority ang mga Pinoy magulang. Wala talagang magandang nagagawa yung hindot na problema ng pamilya ng dinosolve ng Rapid Tulfo action na yan. Totoo lang. Diba? At siguro silang dalawa, yung no holds bar, yung pag-comment nila. Lalo na to si Maharlika kasi. Tinitira niya sina First Lady. Yung mga sikat na politician, yung inaano niya. Malakas din ang loob niya rin ni Maharlika kasi sinasabi niya nga American citizen siya, hindi siya masasampahan ng kaso. Pero bandang uli, nasampahan siya, pero sa Pilipinas, sinampahan siya ng kaso ni Katunying
Pero kung magsalita siya is no holds barred nga kasi one, wala siya sa Pilipinas, nasa Amerika yata siya. Number two, American citizen siya, kaya hindi siya sakop ng batas ng Pilipinas. Okay. If ever man ang ano lang, ang negative side lang siguro is pagka gusto niya mag-tour sa Pilipinas is tapos may kaso siya, pwede siya sigurong mahuli para litisin yung kaso niya sa Pilipinas. So, siguro hindi na mangyayari yun. Okay. Parang si Sian Gasa, kaya lumipad ng Pilipinas kasi hindi na siya makakabalik ng Pilipinas. Alam mo yun? Marami na siyang kaso. Kaya pag umuwi siya, hindi na siya uli siya makakalabas ng Pilipinas. Parang ganun. Tsaka si na Yexel. Ayun, sigurado may ano na yan, may mga nasa Japan na. Pero pag bumalik sila ng Pilipinas, na I'm sure hindi na sila babalik kasi may kaso nga sila. Hindi nila harapin yun sa Pilipinas kasi hindi na rin sila makakatakas. Baka dumiretso na sila sa kulungan, 'di ba? So ganun kalakas ng loob nila. Ito si Direk eh. Medyo si Direk Freddy rin eh. Matapang din yung mga statement niya eh dahil nasa Korea rin yata siya. Ako kahit nasa ibang bansa ako, wala pa akong lakas ng loob. Tumira ng mga ganun kalala. Siguro mag-iipon pa ako ng lakas ng loob. Okay. At saka bago pa lang naman din ako eh. So nag-iipon pa ako ng lakas ng loob. At saka nagsasanay pa ako. Dahan-dahan. So, Papaganda ba napapasama? Worth 10,000 pesos na tulong pang kabuhayan tapos forever lifetime kayo nasa social media? na bandang uli marirealize mo na nakakahiya pala yung ginawa mo na lumapit dyan sa RTIA tapos at least natulungan, di ba? Lagi sinasabi ng mga tulfo fanatics. Yun ang consequence na dapat yung isipin. Din, ang mga pinaparatang sa'yo, whether kamag-anak mo, kapitbahay mo, may karapatan ka dahil hindi siya korte. Oh. Ine-exploit kayo, binabalahura ang inyong mga reputasyon, may natitira pa kayong reputation. Again, yung pag-aaway ng pamilya, ngayon nagkakainitan lang tayo, pero bukas, makalawa, sa susunod na buwan, nagkakapatawaran tayo. Tingnan nasa babang video. Bidang-bida siya dyan eh, no? Itigil nyo na akala ninyo si Tulfo ang makakasolve ng problema ninyo. Dahil may mga nilapit ako, may Ayan na. Ito pa. Ayan na. Ako rin. Ayan na. Ito yung pasabog ni Maharlika. Kung bakit din siya galit na galit rin kay Idol Raffy Tulfo. Okay, pakinggan natin. Isa pang patunay na ang Raffy Tulfo in action ay o yung RTIA ay nilapit. Oh. Na problema sa kanya. Tapos? Nagbayad pa kami. Nagbayad kayo? Nagbayad kayo? Alam mo yan, siguro nilapit sa legal service ni Idol Raffy. Pakinggan natin kung ano yung ipinangako sa kanila ng legal service ng RTIA. Akala ko ba public service yan? Di ba? Okay? Hihingi lang ako ng permiso dun sa taong, hindi ako actually, sa kaibigan. Siguro, may part na hearsay kasi hindi siya yung nagkaso. Pero may part din na totoo kasi yung kaibigan niya daw, yung nagkaso. And tinulungan niya yung kaibigan niya na lumapit sa RTIA. So medyo medyo credible din naman yung storyan to. Okay? Kasi first hand experience niya. Okay? Senator Tulfo, hinahamon kita. Lumapit kami sa inyo dahil akala Francis Cayetano, ito na lang. Sabi niya kasi ask if si Marlica nagsasabi ng totoo. May punto ka dyan. Pero kasi ito ang kinukuha natin, yung kanyang sinisiwalat. So, alamin natin nga kung may katotohanan yan o wala. Pero base naman sa mga nalaman ko at nakikita ko at na lumalabas na issue, mapatunay lang na namimili ang Raffy Tulfo in action, si Kuya Boji. So, ito, medyo din, kakaiba rin panoorin. Kasi si Direk Freddy Valera ay critic ni Maharlika. Hindi sila nagkakatugma sa ibang issue. Okay? Pero yung part na to na tungkol kay Raffy Tulfo and sa RTIA, doon sila kahit ako, doon kami nagkakatugma ng mga ideas na talagang hindi naman talaga dapat pumunta dyan sa Raffy Tulfo in action. At the same time, if ever na ikaw yung nirereklamo, hindi ka naman din per forza yung obliged na sumagot sa mga tawag nila. Ito yung kwento ni Maharlika. Nagbayad yung kaibigan ko ng 180,000 sa abogado ninyo, diyan kay sino yan, yung anong abogado na yan? Si Tungol. Pinasok na si di ba? Pero yung tinatanong din ni Attorney Libayan, sinong Tungol kasi 'di ba? Mag-ama silang lawyer. Anak Tungol o si Tatay Tungol? Yung jowa na nagbayad kami ng 180,000 para asikasuhin nyo yung problema at ipinangako nyo sa amin. Meron akong ebidensya niyan. Di ba? Kung balikan din natin ang issue nung love scam ni Raffy Tulfo, di ba? Palibasa, viral at foreigner, yung bida, kaya naman tabo, di ba? Tumabo sa views, tumabo sa ilang part. Naalala niyo yung love scam, yung Amerikanong pumunta dun sa RTIA na Amerikanong naloko daw. Tapos bandang huli binigyan siya ng $5,000
dollars hindi it is equal to 260,000 pesos. Alam mo yun, yung sobrang kumita si Tulfo doon kasi ang daming episode na nilabas. Tapos pinasama niya yung image ng babae. Tapos sumagot naman yung babae, pumunta pa doon sa RTI, bandang uli, mas napahiya pa siya. Diba? Pero bandang uli, tinulungan niya yung Amerikano. Na sinasabi ng first asawa ni Tulfo na si Raffy Tulfo daw ay American citizen. Kaya nakapag-file ng divorce sa US si Raffy Tulfo sa kanya. Pero hindi naman valid yun kasi nagpakasal sila sa Pilipinas eh. Nakapag-file lang si Tulfo ng divorce kasi American citizen siya. Okay? At kaya ang sinasabi nila, tinulungan yung yung kababayan niya na American citizen. Kaya at saka for your information FYI, meron nakahain na sa Senado, sa Ethics Committee na sina Attorney Libayan din yata yung kliyente niya dun sa Ethics Committee dahil hindi siya karapat-dapat maging senador kasi American citizen siya. Okay? So, panoorin niyo yung video ni Attorney Libayan tungkol doon para ma-expound yung pag-iisip natin kung totoo nga o hindi. Okay? Di ba? So, wag ating palakasin lahat ng mga dapat nating ipakita against kay Raffy Tulfo. Kasi tanungin ko nga kayo. Ito, seryosong tanong. Gusto niyo bang manalo si Raffy Tulfo na maging presidente daw? Na kasi may lumabas pa nung nakaraan na number 1 daw sa survey, presidency. Nakikita niyo yung pattern na ngayon pa lang minamind conditioning na at todo pabida na. Sige nga, sagot nga kayo. Gusto niyo ba limang taon pa na mind conditioning para makahatak ng boto para sa 2028 presidential election, di ba? Nakakatawa kasi yung mga side comment ni Direk na may sense naman talaga. Pero yung maganda rin dito yung mga pasabog ni Maharlika. Kasi may first hand siya experience eh. Kaya medyo credible naman. Kasama dun sa binayad namin na kasi kaso na yun. Binayad na kapag hindi umubra yung mga settlement dun sa mga involved, ipapa-air nyo sa Tulfo. Pero ano ang sabi ng mga tao mo? Kaya nanggigigil ako kaya kilala ko ng ilan sa mga bitukan ninyo. Anong sabi ng mga tao mo? Ay, hindi po pwede yan sa Tulfo in Action kasi hindi po magba-viral yan. What the fuck? Yun yung main purpose ng RTIA. Okay? Sumasakay din sila sa mga viral issue. Okay? Kaya kapag ang kwento mo ay hindi viral, kahit na nagbayad ka ng 180,000, itsapwera ka sa kanila. Okay? Nakatawa yung mga special effects ni Direk Freddy. Wala ka nun. Siguro isa-set up ko pa yung yung sound card ko. Pero sa ngayon talaga nag-concentrate ako sa commentary. Maganda yung yung combination ni Direk Freddy. Pinapagsasabay niya yung mga special effects, yung mga banat niya, at saka yung mga may sense na reaction. Alam mo yun? Ito pa isa. Ako din po, Direk. Asa na yun? Ito. Ako din po, Direk. Lumapit din ako kay Jan. Inirefer lang din ako. Hay, walang ginamit lang nila talaga yung mga tao ngayon. Gising na ako. You see? Sige, mga Tulfonatics, magpakatanga pa rin kayo. Sige, sakyan nyo na sakyan yung katangahan nyo. Tignan natin kung sakit dadaling yan. Di ba? See? Kasi ang kalaban, itong nagrereklamo ay scammer na may kakayahan din. Okay? Na lumaban kahit na sinungaling. Yan po, you have to know mula sa akin na ito si Senator Tulfo, Raffy Tulfo in Action, kaya nawala na ako ng gana sa inyo. May sinasabi din na konti. Ito pa isa. Lumapit kami dyan dati, nireklamo namin agency namin dito sa Saudi na hindi na kami pinapakain ang mga kasama namin pero hindi kami pinansin. Thankfully, tinulungan kami ng Polo at OWA. You see? Yun din yung yung isang video natin na feature ko, yun din kay I Am Sean Wayne, na yung mga umuwing OFWs na galing Israel dahil sa guerra, pinauwi ng Philippine government. Sinalubong ni Idol kasi nga viral. May guerra sa Pero yung mga OFW na pinatay na hindi viral, hindi niya sinakyan. Okay. Kaya katulad nito nagrereklamo dito, lumapit sila. Pero hindi sila pinansin. Ayun nakalagay. Hindi kayo viral eh. Bakit ba? Who you? Di ba? Tingnan natin kung ano pa sasabihin ni Maharlika. Tapos magtatapos na rin tayo. Hindi kasi kayo magba-viral. Hindi kayo mapagkakakitaan ng TIA. Walang views kayo eh. Huwag na kayo magreklamo. Ang problema ng mga mapang-api, ng mga scammer, ng mga tao may kapangyarihan, ayaw mo i-cover. Totoo. Kung maaalala ninyo mga ka-eksena, meron nga si Raffy Tulfo na inilabas sa Senado na pangalan ng alin? Mga smuggler. 'Di ba? Asa na po 'yun? Raffy Tulfo. Asa na po? Yung mga sinasabi naman ni Tulfo o sa sa mga Senado o sa
pang blackmail niya lang yun eh. Pero bandang huli wala naman siya na papakita na ebidensya eh. Katulad sa NBI, tinatakot niya yung NBI. Ilalabas ko yung mga pinagagagawa niya dyan sa NBI na hulid up. Bandang huli, pagka hindi ka natulungan, ilalabas niya yung card na yun. Pero pagka natulungan ka, sinabi mo yung gusto niyang mangyari, eh, todo puri. Okay? Tapos yung budget ng NBI para sa mga na binigay ng Senado, hindi siya yung nagbigay yung Senado. Okay? Sa NBI para sa mga pag-seminar ng sa mga tauhan para maparami pa yung mga tauhan sa NBI is pinapamukha niya sa NBI ngayon. Dun sa programa niya, sinasabi niya, binigyan ko kayo ng budget. Dapat tulungan niyo ako. Parang ganun. Parang ganun yung pagkakasabi niya. So, alam niyo yun, ito lang isa sa mga, dito na tayo magtatapos, na sana ma-realize ng mga tao na yung tulong ni Raffy Tulfo is hindi talaga, parang front niya lang yun. For kumbaga may hidden agenda yung programa. Okay? Lalo na dati sinasabi niya sa programa niya, hindi ako tatakbo. Okay na ako dito sa TV5, sa RTIA, sa programa ko. Okay na ako dito. Hindi ako tatakbong senador. Nasa na siya ngayon? Nasa Senado, pero bandang huli, laging absent din dahil nasa programa niya sa RTIA at ginagamit niya rin yung pondo ng Senado para daw tumulong sa RTIA. Na bandang huli, siya ang tinutulungan. Kumbaga, tinutulungan na siya na magkaroon ng views para kumita, tapos kumikita pa siya sa Senado kahit na absent siya. Diba? Hindi ba yung tipo ng corruption? Sa tingin niyo? Diba? At saka ang issue pa, mga first few months nung nanalo siya, is wala siya sa RTIA, pero napansin na bumabaksak yung views kapag wala si Raffy Tulfo sa RTIA. So ngayon, anong ginagawa? Mas priority niya ang RTIA. Nandoon siya lagi sa ngayon, nasa programa, 'di ba? Hindi katulad ni Tito Soto, Tito Sen, na nung senador siya, sobrang limit niya makita sa Itbulaga. Pakonsuelo kumbaga, dahil sa binoto siya ng mga tao, 'di ba? So alam mo 'yun, tapos pagkadating ng may mga hearing, may bill siyang ipapasa, wala siyang alam sa pinagsasasabi niya, 'di ba? So yun lamang po. Yung mga viral videos lang ang papansinin. Pagka hindi kayo viral, pasensyahan kayo, 'di ba? So pag-isipan po natin 'yon. And sana yung mga Tulfo fanatics magising din sa katotohanan, 'di ba? Sana lumawak pa yung pag-iisip nyo. Kaya sana mapanood nyo, kahit huwag nyo na akong panoorin. Panoorin nyo sina Direk Freddy, tsaka sina Attorney Clear, sina I'm Sean Wayne, sina Teacher Mark Reacts, 'di ba? Pero sana mabuksan yung isip ng mga Tulfo fanatics. Katulad yung mga nagrereklamo yung nagko-comment dito. Yung lumapit sila, pero bandang huli natauhan din sila. Katulad na eto na. Lalayo pa ba tayo? Si Maharlika, 'di ba? Na natauhan na rin. Na talagang for the views lang naman din ng ang RTIA. Para sa sariling kapakanan din, para sa kasikatan, para pagdating ng 2028 sure win, 'di ba? So, yun. Please invite ko lang din po kayo na mag-follow sa Facebook page natin and paki-subscribe na rin po yung YouTube channel ko. Okay? And maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay dito sa walang kakwenta-kwentang video natin ngayong araw. Okay? Hanggang sa susunod, maraming salamat po ulit. Ingat po kayong lahat. Ciao, ciao.